Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. So, ang gagawin ko ngayon is a general love reading and another spread. So, let's see, we're going to start. So, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, take what resonates and leave the rest. Anyway, I will going to pull an oracle card. Okay, this is a date. Okay, meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. So, tignan natin. So, pwede ko mabasa yung past niyo, present niyo, or future niyo. Okay, so, if kailan nyo ito mapanood, pwedeng this is your message because this is a timeless reading, guys. Anong meron sa date na to? Let's see. At this present situation, feeling ko merong madaming parang attraction ang nararamdaman ko dito sa present situation with this oracle card na date. Okay, meeting someone new. So there is attraction here at this present situation. What will be the challenge? So, the challenge here is like, paano kayo mapunta sa like long term or how this person will going to offer you a victory goes together. So, tingnan natin kung ano yung mga mangyayari dito. Oh. Kaya pala. Okay. So, the bottom of the deck is the Nine of Cups. So, I think meron ditong parts sa'yo. Nasa point ka ng healing process. And then, merong na-attract sa'yo. Nagkaroon ng attraction with you and someone new. Okay? In your life. So, ito yung nakukuha ko sa reading na to. Merong someone na parang nag-separate kayong dalawa nito because of betrayals, maybe, betrayals, panloloko. Merong cycle na na-end sa inyong dalawa ng person na to. Nandun ka pa talaga sa point of maybe you still love this person or mahirap pang tanggapin para sa'yo yung mga nangyari. So, kaya then, mayroong someone new as the oracle card said na date. Okay? Meeting someone new. So, might be na nag-meet ka ng someone new and then, the problem here is paano siya makapag-offer sa'yo ng goes together, victory, something magkaroon kayo ng in a long run relationship. So, sa distant past, andun sa point na with your previous relationship kung saan ka na nagkaroon ng separation,
pinaghirapan mo pala to, like sabi natin na nilaban mo, okay, nilaban mo yung relationship ninyong dalawa. So I can see here that may mga bagay, may mga hadlang, pero you fight for it para maging maayos kayo in the distant past. Okay. So meron talagang fight dito, or arguments or gulo na nangyari with your previous relationship. I can see there is a clarity as well with sabihin natin na with other party, and pinaglaban mo kasi gusto mo talaga na mabuo kayo. Gusto mo na magkaroon kayo ng magandang pagsasama, maging maayos, magkaroon ng changes sa pagsasama ninyong dalawa moving forward, pero nahulog pa din talaga kayo sa separation nito because this like toxic na siya. Okay, so at this recent past, let's see, who is this? Somebody came into your life, might be. Yeah. At this present past, merong dumating sa buhay mo. Yeah, somebody came into your life. Someone naman na okay siya. Okay siya pakisamahan, okay siya kasama. Like, this person is very attracted on you. Willing siya to move forward towards with you. Pero andun ka pa nga sa point na you are still gathering some ideas, or parang patulan ko ba to, or anuin ko ba to, kasi this person might be someone na matured enough kung mag-isip. Parang hindi siya katulad ng previous person mo. Someone who really wanted to offer you in your beginning talaga. But the problem here is hindi ka sure about him because bago ka lang kasi umalis sa relasyon, not naman days, weeks, or basta hindi ka pa talaga ganon ka naka-move on from that previous relationship. You walk away emotionally, masakit pa para sa'yo. Medyo stress ka pa, mabigat pa para sa'yo. Iniisip mo pa talaga yung mga nangyayari. So, till when this person came into your life. So, hindi ka pa sure kasi mabigat pa yung problema mo. And isa pa, namimiss mo pa yung taong yun, yung past mo. So, at this present, meron naman ng hindi ka naman nag-close ng door to this person. Kaya nga merong date. Okay? Parang okay lang nakipag-usap ka or nakipag-ugnayan ka sa kanya. So, merong mga, sabi natin, dating na nangyari, or sabi na flirting na nangyari, or something like that. This person is very attracted on you. So in this present situation, merong mga ganong mga pangyayari sa inyo. Siguro this person knows about your previous relationship or your past relationship na hindi ka pa totally like naka-move on, or hindi ka pa sure, or hindi ka pa handa sa isang commitment talaga. Na dun pa kayo sa point of flirting or dating, getting to know each other. So parang hindi ka pa handa na tanggapin siya talaga. But this person is already offering you talaga a new beginning. But you are like not ready to accept the offer. Pero maganda yung offer ng person na to kasi might be he is telling you about, seryoso ako, kahit pakasalan kita, papakasalan kita. Something like that. Pinapakita niya din siguro yung effort niya towards you. Okay? And dito ka parang hindi ka nakakatulog sa gabi. Okay? Hindi ka nakakatulog sa gabi kasi parang naghihintay ka pa kasi hindi ka pa naka-let go from that previous relationship na sobra naman talaga kayo nagmahalan, or sobra mo siyang minahal, sobra kang umasa na magiging maganda yung relasyon ninyong dalawa. Pero hindi naman talaga ganun kaagad na sabihin natin ma-in love tayo agad at makalimutan na natin yung minahal talaga din natin. Hindi ganun agad na, hindi ganun yung process ng love, right? So, the challenge, kaya yung challenge dito is, paano siya makapag-offer sa'yo ng victory? Okay, goes together, yung commitment talaga sa inyong dalawa. If you are not ready yet,
Kaya, ito yung nagiging challenge dito. So, the best outcome here is, pag-isipan mo talaga muna. Huwag kang maipit sa sitwasyon. Kasi nakita ko naman kasi dito is like, tapos naman na kayo nung previous na yun. It doesn't mean that you need to accept this person or dahil tapos na kayo. Pero hindi ka dapat maipit, hindi ka dapat ma-confuse. Kailangan mo lang ipaintindi sa kanya talaga na I'm not prepared, I'm not ready. Hindi naman sa ayaw ko. Para sa akin lang kasi I want to make sure na wala na talaga or ready na ako to accept you, not just because bigo ako na hindi lang kita ginamit or what. If I were going to accept this offer, gusto ko talaga na yung buo na talaga sa akin na mahal talaga kita at wala nang involved na anything else. So, ganun lang yung gagawin mo kasi nakita ko sa'yo dito, ipit ka eh. Parang naipit ka sa sitwasyon between the past or the previous and this present na parang nahuhumaling ka sa kanyang offer, sa kanyang papakita niya sa yung pinapakita niya sa iyo yung pagmamahal niya, yung respeto niya, something that very different from the previous one. But then, ang problema is, mahal mo pa talaga yung previous one. Parang masakit pa talaga sa iyo yung mangyari. Parang may takot ka pa na baka maulit-ulit. So, parang fresh pa or sabihin natin na hindi ka pa talaga naka-move on. So, ang best outcome dito is hindi ka dapat maipit sa sitwasyon kasi trap ka sa sitwasyon. So, blindly fighting ka na para kang anong gagawin ko? Para akong nakulong sa madaming hadlang, madaming swords. So, yun yung best outcome na kailangan mong gawin. Yung ipaintindi sa bago na ganito kasi if na-explain mo naman na sa kanya or just give me more time to think or to decide kasi hindi ganun kadali yung dinanas ko, parang ganun, just to explain this person kasi kung mahal ka talaga nito, maintindihan niya to at makapaghintay talaga siya. Okay, so let's see about sa pwedeng mangyari in the future. Okay, so I can see here that if you are still waiting for the previous person to come back to offer you again a like goes together, okay, commitment, kung mag-offer siya sa'yo ulit ng ganun, pag tatanggapin mo siya ulit, okay, and while andun ka na sana sa point of moving on, enjoying your life together with this new person. So, if tatanggapin mo yung offer ng past person, if ever na babalik siya sa'yo, parang nakikita ko, mas lalo kang masasaktan eh. Kasi naghihintay ka talaga dito. Andun ka na sana sa point of moving on, enjoying yourself, like trying to. Kasi meron ka ng freedom doon. But, pero yun nga sa point na naghihintay ka pa din ng past person na bumalik kasi gusto mong maayos kayo. Whether may anak ba kayo or what. Gusto mong maayos kayo. So, kailangan mo talagang pag-isipan yung mga decision na gagawin mo. Not to say that tanggapin mo tong bago agad, pero kailangan mo muna talaga na i-improve yung self mo dito. Yung pagsabi na mag-move on ka talaga muna to let go of that. Kasi feeling ko, sa nangyari sa inyo with this past person, meron talagang betrayals na napakasakit na ginawa niya sa'yo. Okay? Kasi that was 10 of swords. So, cheating might be meron din. So, kailangan mo talaga mag-decide whether to come back to this person or no. Kahit sabihin natin na ito yung mahal mo, ito yung wish fulfillment mo, ito yung gusto mo makasama, kasi willing ka to take the leap of faith towards a new beginning with that person, towards that happiness, okay? But, kasi mahal mo to eh. Might be this is the father of your kids, might be you are married from this person, so hindi lahat, okay? So, but the problem is, kung tatanggapin mo to in the future ulit, kung babalik siya sa'yo, kasi definitely may tendency eh,
mangangako lang to siya na napapako at masasaktan ka ulit. So, kaya nga, in the future to, like, I'm giving you guidance na anong pwedeng mangyari. Kasi, the factors that affecting this situation is sobra kang nakafocus sa past, sa previous relationship mo. Sobra mong gustong, may eagerness ka na kunin balik tong relasyon na to. Sobra kang na-in love sa kanya. Sobra kang nakafocus sa kanya. So, may mga tao na seryoso sa'yo. May, like this one, the date. Okay? Or sabihin natin na somebody wants to date you, somebody wants to offer you this love. Hindi mo nga tinatanggap yung offer because sobra kang nakafocus sa previous relationship na sinaktan ka. So, kasi yun yung pinakagusto mong makuha balik. Parang para sa akin dito, no, if nagkaroon to ng third party, gusto mong makuha yun dahil gusto mong mapanalo balik. Parang para sa'yo unfair. Para sa'yo, hindi ako papayag na ganito lang, na natalo lang ako sa laban. Gusto ko kunin balik yun kasi mahal ko pa siya at gusto kong manalo sa sitwasyon na to, sa relationship na to. So, ganun yung focus mo dito. While somebody out there wanted to be serious with you and offering you a very nice offer, is like hindi mo siya napapansin kasi sobra kang nakafocus to that past na sinaktan ka. So, parang with that, yun naging factor na nakaapekto sa situation ninyo ng bagong kadate mo or new person na dumadating sa'yo. So, another factors na maka-affect dito is yung communication. So, I wanted to say bakit ito. Why is this 8 of Wands, please? Anyway, guys, I forgot. You might be dealing here, you or your person, or the new person, or the old person might be. Okay, so takes what resonates. A Pisces sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo, Libra sign is here. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Anyway, so the other factor here is yung communication. Feeling ko kasi you are trying to save your relationship. Dahil nga sobra ka nakafocus sa person na yon, so you might be communicating that person, begging that person na ayusin natin to. Or sabihin natin na kahit niloloko ka na, parang kahit siguro hindi na kayo, you are still trying to get that person back and nakikipag-communicate ka pa sa kanya. Like, nagpapatanga. Okay, so, because you really want to have a new beginning with that person. Okay, andun nga sa point na you wanted talaga dito na sabihin natin na parang gusto mo talaga na maging to get your justice. Okay, yun na yung sinasabi ko kanina, yung gusto mo manalo sa parang competition na siguro may other person na na-involved dito, then siya ba yung pinili, doon ba siya napunta, parang hindi ka pumapayag, parang para sa'yo hindi, dapat ako yung nanalo. So, you want the justice here, kaya you are trying to save your relationship back. So, yun yung naging problema doon. Kaya si new person, si kadate mo, is parang hindi mo siya napapansin. Napapansin mo man siya, pero hindi totally like napupunta doon sa kanya yung focus mo. Tinatanggihan mo siya, hindi mo ina-accept yung offer niya. Though, I can see here that this person is really offering you a victory, a very nice, someone matured, someone na kaya kang iharap o maging proud of, someone na kayang maging sincere sa'yo, someone na
seryoso talaga to pagdating kasi kay Queen, ay kay King of Pentacles. Committed siya na tao talaga. So, pwede siya maging seryoso talaga. Pero hindi mo yun napansin because of nandito ka nakafocus sa isa to save your relationship na minsan na nagkaroon na ng betrayals and the cycle has already ended. So, you just want to win this person back because gusto mo lang manalo, gusto mo makuha to balik, and isa pa, nasaktan ka talaga sa ginawa niya. Okay, gusto mo ng changes even, a new beginning, you want the judgment. You want that this person will come back to you. So, yun yung focus mo. But your fear here, your fear, your hopes and fears here is parang paano kung iiwan ka na ng ulit, lalo na nang hindi ka nakakausapin. Okay? Yun yung hope, yung fear mo dito. And yung hope mo dito is yung hoping that this person will come back to you. So, yung focus mo dito, okay, yung focus mo dito is nasa previous relationship na sinaktan ka, niloko ka, binetrayed ka. Okay, takot, parang andun sa point na meron pa naman kayong communication nun kahit tapos na kayo. Kahit naliloko ka na, kahit nagpapakatanga ka na, sabihin natin na meron sa inyong separation, and then nakikipag-communicate ka because you are the one who is begging na ayusin ito. Or sabihin natin na kung hindi man i-beg, parang try mo. Okay? Kinakausap ka niya, nakikipag siya sa'yo, ugnayan, then okay lang din sa'yo kahit wala na kayo. Kahit malabo na, kahit toxic na, kahit alam mo nang niloloko ka na. So, gusto mo lang talaga na, hindi kukunin ko to. O baka nga dalawa pa kayo. Okay, some of this, kung saan kayo nakaresonate, dalawa pa kayo sa buhay niya. Pero merong isang tao talaga na seryoso sa'yo. Somebody who is willing to catch you, who is willing to save you, na hindi mo talaga totally na napapansin. Siguro ka sa kanya, nakikipag-flirt ka dito sa bago, pero you are not totally serious because nandun yung focus mo sa isa. Okay, sa past. Okay, so I can see na your hope here na sana, you are also hoping na sana madali lang ako makamove on kasi masakit sa'yo yung mga nagawa niya. So, nag-hope ka dito na sana madali lang para sa akin tong moving on na to. Pero ang hirap, sobrang confused ako. Kasi siguro matagal din kayo, ang dami nyo din pinagdaanan nun. Syempre, minahal ka din yun, naramdaman mo din yung pagmamahal niya bago kanya niloko, bago siya na humaling sa iba. So, nandito yung hope mo na sana maging masaya ulit kayo, na sana ma-realize niya na ikaw yung pipiliin niya among the options. Okay, so na magkaroon kayo ulit ng new beginning or bumalik kayo sa dati yung happiness, sa dati yung pagmamahalan. Yun yung hope mo dito. But your fear here is through your confusion, baka mawala siya through this na ginagawa mo. At alam mo na yung katotohanan na niloloko ka na, is baka bigla na lang siya nawala at hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. So yun yung fear mo dito. Okay, so for the outcome of this reading is the 7 of Pentacles. Okay, so let's see about this. Okay, for the outcome of this, you need to have that spiritual awakening in your life. Okay, kailangan mo talaga dito na, kasi dalawa din to sila eh. Dalawa sila sa buhay mo. Like, yeah, kasi itong bago kasi na to, nag-offer na din siya sa'yo ng victory eh. Meron na din kayo na, may intimacy na din nangyayari sa inyo. May flirting na or may sama na nagpapahiwatig na siya and parang
nagpapahiwati ka na din na parang I wanted to accept you pero I'm not ready yet. Parang ganun. So, umaasa na din siya. So, for the outcome here, nagkakaroon din to ng option from you. So, you need to plan. Kailangan mo talaga dito na magplano para yung right plan talaga para sa buhay mo. Kailangan mo i-clear out, kailangan maliwanagan ka sa mga nangyayari sa'yo. At kailangan you will always choose what is right for you and what is the best for you. Okay, so when you already know what it is, I am not telling you that bago yung right for you, though pwede. Okay, pero kasi people change somehow. Pero ang ano ko kasi dito, na-experience mo na yung pain dito sa isa. Though kahit matagal na din kayo, madami na kayong pinagdaanan, pero you experience the betrayal, sa cheating, the pain. Though nga, naghiwalay nga kayo nito, pero parang nagkakaroon lang kayo ulit ng communication. Okay, so parang bumabalik lang siya sa'yo ulit. Though, nung time na you wanted to move on already, bumalik siya. So nga sabi dito, in the future, okay, pwedeng mangyari na mangangako siya sa'yo ulit pero masasaktan ka ulit kasi hindi pa din matatapos yung cheating, hindi pa din matatapos yung betrayals. Mas lalo kang madidepress, hindi makakatulog sa gabi sa regret na gagawin mo. So, kailangan mo talaga dito na i-clear out sa sarili mo kung ano talaga yung decision na gagawin mo. Have your space, have your time, okay? Tignan mo kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa'yo. Tignan mo kung sino talaga sa kanila yung worth it. Okay? It's nasa'yo naman yan. Ikaw yung marunong magbigay ng challenge dyan. Kasi ikaw yung nakaka-observe, ikaw yung nakakasama nila. So, if ganun yung mga nangyayari, if you resonate this video, and you need to end some cycles na hindi mo na kaya i-control. Okay? And you need to end some cycles, hindi pwedeng dalawa. Okay, so, kailangan mo magkaroon ng spiritual awakening dito. Mamulat ka sa katotohanan. Mamulat ka sa, magkaroon ka dito ng, magising ka sa katotohanan. Yan. And pray. Pray for what's the best for you. You don't have to be afraid. Okay? Kung ano talaga yung gusto mo. Pero alam mo yung advice ko sa'yo dito is really like, hindi yung pumili sa kanilang dalawa. Ang advice ko dito is yung piliin mo yung sarili mo. Kasi itong mga ito can wait if they really love you. Okay? Whoever love you so much dito, yung totoo talaga sa'yo, can really wait. And yung hindi naman talaga na naging minahal ka, mapapagod sa kakahintay. So, my advice here is you need to choose yourself talaga dito kasi para hindi ka matrap sa dalawang tao dito. Kasi ito yung challenge mo paano magkaroon or paano ka mapunta sa victory with this new person, if ever, when you are also focusing on your previous relationship, which is bumabalik sa'yo or nandyan pa din kahit wala na kayo. So, kailangan mo dito talaga una to prioritize yourself. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, kailangan mo muna talaga dito na magtiwala sa sarili mo. Kailangan mo dito ng self-care muna talaga. Ayusin mo muna yung buhay mo, yung sarili mo, until sa point na ready ka na kung sino talaga ang matira, siya yung totoo sa'yo. Okay, kasi yung clarification nitong challenge na to is the Star card, the Ten of Wands, and the Page of Pentacles. So there will always have a new beginning when you see the clarity. Okay, meron talaga ding mabigat na sitwasyon na ibinigay sa'yo or ibibigay sa'yo na parang halos hindi mo kakayanan na buhatin. And when you drop this off and you see the clarity,
there will going to have a new beginning that towards victory. And kailangan mo muna talaga dito atupagin yung sarili mo. Okay, this is you, the Empress. You might be a Libra, Taurus sign. So, you need, and anyone, okay, Sun, Moon, Rising, Venus. So, you need to rebuild yourself first. You need to be powerful again. You need to have this self-care, self-love, you know, prioritize yourself. Para hindi ka mahilo kung kanino ka mag-move forward to. Kasi feeling ko, etong si new person, parang pinaasa mo siya eh. Hinayaan mo lang siya na nandyan siya kasi nagkakaroon ka na ng option dito eh. Pero mostly talaga, ang gusto mo talaga i-focus yung previous kasi gusto mong manalo doon. Gusto mo makuha yung yung justice mo from that. Dahil sinaktan ka at hindi ka nakontento or parang sabihin natin na anong term nun? Parang hindi pwede na hindi ako manalo, parang ganun. So kaya gusto mo siya kunin ulit. Isa pa, mahal mo din naman siya. Mahal mo din yung previous or past kasi madami na din kayong pinagdaanan, no? Parang hindi ka lang makapaniwala na sa dami nating pinagdaanan, hindi pa talaga ako yung pinili mo. Though, nakita mo talaga yung pagmamahal ko sa'yo. Ako pa talaga yung iniwan mo. Pero ang problem dun is yung previous relationship. Nagkakaroon pa kayo ng communication because hindi ka pa talaga naka-let go. Parang ikaw mismo nag-give way ng communication ninyo ng past. Kasi you still want to win it back. Parang ganun. So, mahirap to. Lalo na yung pinapaasa mo tong bago. Kaya yung challenge dito is paano kayo magkaroon ng victory or paano ka mapunta or somebody will going to offer you victory if you are like this. Okay? So, ang dito, ang pipiliin ko dito between the two of them is yourself. Muna. Okay? Muna. Kasi to clear out everything talaga. Kasi messy to eh. If sino yung mag-move forward sa'yo after ng space na hiningi mo, if sino yung nandyan pa din sa'yo at hindi gumive up sa'yo, then siya yung totoong nagmamahal sa'yo. Okay, so yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.